Because by nature, we are so self-centered. By nature, we are selfish, proud, disobedient. Amen. Nothing good. But God's grace is so full, immeasurably more than what we are expecting. Nakakaya na kahit na sino sa atin, pwede niyang baguhin. Amen. Amen ba? Amen. Yes. Sabi nga sa Jeremiah 2, can an Ethiopian, alam niyo na mga Ethiopian, di ba? Anong kulay sila? Itim. Walang maputing Ethiopian. Amen? Can an Ethiopian be changed? Can the skin of Ethiopian be changed? No. So, sinabi doon, ganun din, wala din sabon, na kaya tayong linisin, at paputiin, at ayusin, at linisin ang lahat ng ating karamihan. Amen? So, 33 years ago, naganap ang gustong ganapin ng ating Panginoon. God has also created us for a purpose. Bago pa tayo pinanganak, Jeremiah 1 verse 5, He has already a destiny for each one of us. Meron tayong destiny. Amen? Amen. Yeah, may purpose na sila siya sa'yo. May purpose sa'yo. Kaya tingnan mo bawat isa. Sabi mo, ang ganda ng purpose ng God sa'yo. Ang ganda ng purpose ng God sa'yo. Ang ganda ng purpose ng God sa'yo. Yeah, He has already a divine blueprint for each one of us, and that is unquestionable. Amen. But you know, the only problem na magkakaroon ng Diyos sa atin, we can become a burden to God if we will not cooperate. We need to surrender. We need to really ask Him, Lord, completely I surrender my will. Completely I surrender myself to you. From now on, I am not going to be the master of myself. From now on, I exchange now my seat. I dethrone myself and enthrone you. Amen. Amen. As King, as center, as my Master, my Lord. Amen. 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 So, 33 years ago, I remember na maliit pa ako, tinetraining na pala ako ni Lord. Hindi pala aksidente na marami kong kapatid. No? Noon, naiinis ako pag nanganganak ang mami. Dahil ako naman talaga yung nag-aalaga. Pero bata pa ako, nakita na sa akin ang initiative. Hindi na ako inuutusan ng mami ko. Maliit pa ako. Talagang may initiative ako na mag-alaga ng kapatid ko. No? Hindi ko nakita ang mami ko na nagpunta sa UST ng high school para enroll ang mga kapatid ko. I was doing it for her. No? Hindi ko nakita ang mami ko na bumili ng mga libro ng mga second hand sa CM Recto para sa mga kapatid ko. I was doing it also. No? Hindi na ako kailangan ng mami kong utusan na mamalengke at gumawa ng mga menu kasi alam ko ang mami ko ay hindi magaling magluto. Dahil ang mami ko, nag-work, no? Nasa real estate. Basta ko ano mga bibenta, no? Lahat binibenta. So, nakita ko mami ko na masipag, pero pagdating sa pagluluto, wala siyang time. Kaya nga, wala naman tumatagal sa amin katulong. Kaya nakita ko si mami ko from the refrigerator, from the freezer, yung buong 2 kilong baboy na yun, lalagay na sa kaldero. At bahala na ang tubig na magdumi sa kaldero. At doon lalagay na yung kamali, sibuyas, bahala na yun, pati bye-bye, okay, sige, pakain ng mga so, ako yun, nag-initiate akong magsisimba, araw-araw magsisimba, nagdadala ako ng mga bulaklak sa San Roque Church, kasi taga-Bloomfield kami. Tapos, bata pa ako, malapit na ako talaga sa Diyos. Tapos, naalala ko din na yung mga nakamami ko, yung bunso, ay yun yung parang naging anak ko, bata-bata ko, parang may anak ako kasi
sinundan ka agad, kaya nagkaroon ng eksena. Kaya yung paa niya palagi may sugat, kaya karga-karga ko palagi yun. So, ang gwapo-gwapo niya, dinadala ko. Yung mga maliliit, dinadala ko sa palengke. May suki ako sa palengke. Very organized akong bata. Bata pa ako, organized na ako. Talagang may oras ako. Pagdating ng ganitong oras, tapos na ako mamalengke. Ganun ako. Saka, masipag ko. Masipag ako talaga. Mahilig akong, mana ako sa tatay ko. Tatay ko linis ng linis. So, ganun din ako. Hindi ako na magulo, hindi ako makalat. So ang mami ko, pagka sa palengke, sandali na ako, mga 30 minutes sa palengke, kasi lahat ng gulay, bibilin ko na, lahat ng baboy, lahat ng fish, very organized ako, ganyan. Iwanan ko yung may suki ako na magmamanok, iwanan ko doon yung kapatid ko.